Yes, si Bonbon husband. Saan ba may tawag ninyo ron? Bon. Groom and bride. O mo nagkapangutan ng ano, gitawag magka-bride, di man wife. Si Bonbon gitawag o groom. Ano man na? Kanon yung dictionary sa kaning gitawag o kaulugan o sikologan sa gitawag o groom? Ha? Nya kanang imo ha bride. Kita daw ng dictionary. Ganun gitawag mo groom and bride. The groom and the bride. The bridegroom. Si Bonbon gitawag the bridegroom. Ano man ang gitawag mo the bridegroom? What is meaning of groom? Grooming. Meaning, you are going to educate. You are going to what? To teach. Then, kung ang bride maka-learn na from the groom, kung may tawag ni mo, after many years, matupad ni Padre Villana, akong usak ka asawa. Yan ang gitawag naman kag-asawa. After you groom Sister Rose, Brother Bonbon, you become your wife. What is the meaning of wife? Ha? Masa may kahulugan sa wife? Okay. So din sa balang kasulatan mga kaigsunan sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 18. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him and help me. Oh, kung basahon ninyo ang verse 19, nagbuhat ang Ginoo mga mananap. And then in 20, and Adam gave names of all the cattle and the fowl of the air and every beast of the field. But for Adam, there was none found and helpmate for him. So, kabalo naman tani. Masa mo ng pulong helpmate, no? Mamatod pa sa Ginoo, it is not good for that man to be alone. So, doon na sa mga kauban, gitagaan sa mga manana, pero ingon ang Ginoo, dili maayo nga siya mag-inusara. Buhatan ko siya, oh? I will make him a helpmate or nor help me. So may kalainan na helpmate for him that is fit or suitable for him. Man's companion or help was correspond to him. It was to be suited to others' need. So gibuhatan siya og kuan. Mao ni ang inyong kahimdang, mao na nangita gyud projector kayo. Ako ra ni istorya-istorya, di man mo kasabot. Asa man si Bonbon diha? Ha? Masa may purma ni Bonbon? Masa may purma niya? Ha? Male sakit. Gibuhatan siya og female sakit. So, mo na ito fit, suitable. Pero sa primero ana, dili ginakay sila fit. Wala ka exactly fit nga magtiayon nga baptismo mo. Mo na nga i-groom. I-nurture ni mo si Rose sa mga compatible mo. No? Yan naman, because a great relationship is not when perfect partners love each other, but when imperfect partners learn to respect and enjoy others' differences. Wow. Katawa si Rose. Sa dahil dito ting relasyon, haron nga mo fit, ay dili dahil mo exactly fitted, no? Pero kay grooms man siya, groom, ang imong trabaho, imo sa in-nurture, you're going to teach, you must learn each other. Therefore, ang gitawag great relationship is not mere words to a perfect person and you love each other. But, to connect yourself imperfect partners, then you learn to respect and enjoy each other's differences.
So dinhi ang pag-adjust, no? Oh. Mao ni nga kinahanglan yun nagkaroon mga kahapon ng mga kaigsunan ang pinakagwapo nga tao. Unsa man ang definition sa gwapo? Handsome. What is handsome, man? Ha? O nagisultihan si Rosa ni. Unsay definition sa handsome? Dark, tall, and handsome? Unsang may definition sa handsome? A man with respect and manner is the real definition of handsome. Kamu mga babae, dalaga, hilig man mo gwapo, no? No. Pero ayaw mo kalimot aning kung saan ang tinuod nga kagwapo. Dili ra nang sa dagway. No? Oh, kung dili ka na ang tao nga mo respeto na to, maunay gwapo. So sa diha nga kami nyoon, naglakip gini mga kaigsunan. Mo na nga, ang Ginoo sa sinugdanan, sa iyang plano sa tao, aron siya magmalipayon, gibuhatan siya gyud og kauban. Oh. Karon gyud sa mana naay mga punto lang dere ato lang waon mga kaigsunan, no, nga ang babae gikuha gikan sa asa, gikan sa gusok sa lalaki. After providing man with perfect surroundings, God will provide further for man's complete happiness. Three came from Adam's side and the same substance in the image of God, not from the head to assume authority or to lord over him, nor from the foot he degraded or trodden under, but Eve was stand as perfect companion and friend. And he said, as what? Superior, inferior, equal. No? So ang lalaki gikan sa gibuhat sa Dios, gibuhatan siya kauban gikan sa iyang gusok. Di wala sa gikuha gikan sa kamot bader bunbon, no? Wala gikuha ang imong asawa gikan diri. Ngaron nga usaw to, imong pasakitan. Wala gikuha sa til, halong tamak-tamakan. Ang babae wa ko gikuha sa ulo. Haron na siya mulabaw sa lalaki, kundi sa kilid. Kung sa kahulugan niya na, she will stand as perfect companion and friend, and by his side as an equal. Equal, no? Equal siya. Unya, matod pa tayo mga kaigsunan ang kami nyo no sa kapanalangin kung atong sundon ang mga kuwan sa Ginoo. Siya mga originators kami nyo kung atong sundon ang tanan niyang mga pamaagi, sigurado ko nga adon nagli kalipay, no? So doon na lang tulo ka butang nga importante diya sa kami nyo mga kaigsunan. Kung saan tulo ka butang? Therefore shall man leave his father and his mother and shall cleave into his wife, and they shall be one flesh. Muna mahurot na yun ang dalaga ni Bada Jewish. So dihang iminyo si Jingjing. Ingnan nga niya kay si Rose, sapit na po ni siya ayaw sa taon bro. Oh. Gibalabay na kayo sa katuig. Huwag yung kayo sa katuig. Isunod yun. Oh. Yang sunod na yun na mag-uul maginiganan kung maminyo na ito kanha. Kinaaman ng tulo. Ang sabi ng tulo? Live, cleave, and they will become one flesh. So mo ni Sister Rose, bisag unsa na to ka igugma sa atong ginikanan, magdug tagtulog sa ila. Pag muminyo na gani ta, kung atong sundon ning balaod sa Ginos kaminyo aron malipayon ta, kumpleto gamit kawan kanatong kalipay, mulibid ta. Na humana tuglib, muklib ta sa atong bana o asawa. Dayon no, namay nag-clip pero wala naghimong one flesh. Oh, nag-clip siya, nagusa ka balay, pero talikod o hinda. Dahil kwarto. No? Dili na mao ang plano sa Ginoo. Kung dili, pag nagninyo na gani mo, mag-clip yun. No? Clip, live, clip, and become one flesh. Mao na mapeksonan ang giingon din sa balaang kasulatan. Ang validation sa kaminyoon, sumala sa atong kuha dito. Wherefore, they are no more twin, but one flesh.
Wherefore, what God hath joined together, let no man put asunder. Masang asunder? Ang asunder mga kaigsunan, apil ng pag-divorce, pagbulag, manrabaho ta sa layo. Live pa mga po, asunder mga po na, kung mo tanaw ang definition. No? So, daghan kayo mga kuan na rin sa kuan. Muritso lang ko sa mga importante nga mabutan din gamay. No? Din mga kaigsunan sa pagminyo na ta, maghimo na tag atong puloy-anan. Building a home. Unsaon man nato pag-build ang atong puloy-anan? Unsay paagi haron ang atong puloy-anan nga kanang itukod mahimo nga murag jutay nga langit dinhi sa iyo taog magmalapuson hangtod sa inyong kamatayon. Sa mga minyo na rin, isa magkaingon nga dili mayong minyo. Tas kamot. Ha? Una. Kinsay na nga minyo na nga magkaingon nga maayog yung ninyo minyo. Wala. Nagmahay mo? Nasa panipisyano. Nindot minyo. Nindot yun. Why katumbas? Naulo lang pataas. Gato pong nagmahay, maulo po ito sila, kasi kayang bana di ang asawa. Pero mga kaigsoon, para sa akong kasinatian. Kita mo na ako, siguro ko ganyan, itulo ang luha. Wag ko kasabot sa itong luha. Pero ako, nagtuo mga kaigsuonan. Gikan sa ilahang relationship, wala ko kakita sa tago-tago ko na itinago ko. Sa gawas lang, kung akong basihan. Both of them, nanikamot yun nga, kanang matuman bito ng atong ginabasa. Tagsa na lang kakitag batanon ron. No? Gikan sa ilang relationship, na may panahon na nga medyo naglabo. Okay na ba? Ako isulti, Ross? Okay lang no? Tinood ko siguro. Labo ba? Wala mo ko yun na nawala. Nalabo lang. Pero murag hanap lang. Napa yun? Space. Napa. Nasa sulod. Wala si gawas. Pero ako nakita magkaigsunan ng pag-ampo. Ilang relationship, ilang ibanas pag-ampo. Advices. No? Sa mga advices, ano sila, kinibay, dagan mo po ni ayin, dili sa ako. Si Bonbon, ato po ati ayin niya, sa laing bahin, nasa ako. Pero daghan dito sa bahin, kaya naman sikrito. Nga kining asawa po kay Marites, nga kabalo man siya po nga, ministro ko, no? So, musulti po siya sa ako. Hindi lang po kung mag-apil-apil, kaya ilahan ang business. Gawas ko nga ko, kung normal advice po ko kang ayin niya. Ano ang sa'yo mga maayo. Antod na ito sa pagminyo, ilang ipanagamutan yun nga, bisag galing sa gamay na mong simbahan rin, gusto nilang anhigit simbahan. Kasagaran man gudron, ako daghan na kong ikasal, nga ako gayon nagkasal, o isirumon lang, pero kasagaran sa mga batan ron, anto na gid sa ganang mga hotel. Usahay, sikat, takabalos motibo, usahay, guot man niya itong simbahan, kasaniro. Lutpot, ano usahay, mapugos na dito. Ako ba gusto yun nga, mapasigar po ang ilang kami nyo, kay kausar ko daw. Sila, gusto nilang ipasigar po ang ilang kami nyo, pero gusto nilang mahimo silang model sa mga batanon sa ilang mga kami nyo. Kani ilang maninoy, ani, daghan mo gani, kay daghan ko kayo ni hangyo, daghan po kayo silang higala. Pero, pagkanaw nila sa gay, ito ka mo, naana. Dili man na siya moralo. Nga disiplinahon mo, makasubra mo yung maninoy diha kay daagot tayo gihigugma. Pero kung di bisan pag ibutang niyo ng uban diha, kuwang gihapon na, naagi hapon yung magmahay. Na nga, sige, anak na lang, ato na lang ng pasabton uban, nimitahon na to. Kaya ilang gusto, nga mahimo silang model sa ilang kaminyoon nga, kanang insaktong paagi. Kaya kung magsugod tag mali, sangko gina sa mali. No? Unya, kung atong itugyang sa Ginoo, naaman ang panalangin sa Ginoo. Mo na kung pag hinaot nga, hinaot dili ninyo na kamuro man po maghimo sa inyohang gihisugdan nga dili ma-materialize inyong kinabuhi. Isugdan ninyo diha sa Ginoo, mo na nga building a home. Unsa may giingon dinhi sa Salmo kapitulo 127 bersikulo 1.
Except the Lord build the house, the builder's labor is in vain. Sige, bisang artista yung mga, artista ang mga, katindatuwag gasto. Natuisir mo sa unang ipagita, ginagawa sa internet. Kanang mga kasal nga pinakamahal. Gusto na ko ma-emphasize sa kaslunon nga ang gitawag success of marriage is not depend on how much you spend. Who are your maninoys and sponsors? Unsa ang binyo? Ang pinaka-importante sa kaminyoon atong giila ang originator sa kaminyoon kisay nagbugna ani. Unsa ang iyahang ihimo nga paagi haron nga ang kaminyoon mahimong padalangin. Kay matud pa sa atong giingon kanina, walay laing pinakaduol sa impierno dinhi sa yuta than if you marriage to a wrong person. Muna nga ang pag-build sa panimalay, kinsa giuna? Kinsa nasa ta? Naagin si Kristo. Except the Lord build the house, ang atong panikamat mahimo lang yung walay pulos. Dayon, the husband, the head of the wife. No? Siyang ulo. Dayon the wife. Muna gitawag mga kaigsunan nga success. O ang katingalahan mga kaigsunan, nganong kining kaminyoon sa grado yun, o balaan. Kaya kini, gihimong ilustrasyon sa Ginoo. Sumala sa Episo 5:25. Sige ngon, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So, dinay gihulagway, unsa man ning gitawag o kuan, gitawag mga kaigsunan og metaphor, no? The metaphor of God, no? Sa gipakasama sa Ginoo ang kaminyoon sa marriage relation is a metaphor of Christ and the church. Unsa man ang metaphor? Yan ang mura of simile, mura of illustration, no? Comparison. So the relation of Christ and the church, or the relation of the husband and wife, gikumparar niya siya sa relation ni Kristo o sa iglesia. Who love the church? Did the church love Christ? No naman record nga ang iglesia na ikaw Kristo, or husband love your wife, even Christ love the church. Pero sa may gingon sa Ginoo sa babae, submit yourself. Verse 32. Wives, submit yourselves into your own husband as into the Lord. So ang babae mo submit sa iyang kagalingon ngadto ka sa abana maingon ngadto ka Kristo. So kung din atong tan-awon, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Husband loves your wife. Naba na nag-ingon nga wives loves your husband? Ha? Wala no? Kisa may naigog sa ato? Si Kristo. Even into the church. But the church, submit yourself into Christ. Kung sa atong buhaton nito ang Kristo, submit lang ta. When we submit to Christ, whatever will, the will of Christ will be done by us. Willingly. So, Rose, yan submit yourself into your husband as into the Lord. I know you mean it. Sabtan mo kung say, submit yourself into your husband as into the Lord. No? Then, husband, Brother Julius, love your wife. Even Christ also loved the church and give himself for it, that he might sanctify and cleanse it, and washing of water, that he might present into himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such, but that it shall be holy without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies.
He that loveth his wife, love his own himself. So, katong nahigugma sa, kung imo na siyang lawas, love your wife as your own body. So, kung di mo gusto magugman, ang imong lawas, ayaw pagugman imong asawa. Kung di mo gusto maghilak ang imong asawa, ayaw siya pahilak, kaya imong ipahilak ang imong kaugalingon. Okay, imo man siyang lawas. O, yan ang giingon sa Ginoo. For we are the members of his body, or and of his bones. For this cause shall man live in his father and mother, shall be joined into his wife, and they shall be one flesh. This is great mystery. Mystery, but I speak concerning Christ and the church. So, dili mga kaigsunan, ang kami nyoon ay i-honor sa Ginoo kay ano, it is in the relation of marriage symbolize the union between him and his people. So yung anak, nung si Kristo mong ulo, ang buhaton na to, musatmita sa Ginoo, haron tapos babalaan. So yung anak po ang asawa, haron nga doon ay kalipay, musatmita, maingon ng simudbo, nisatmit sa Ginoo. No? Because love is always triangle. The union of man and woman in the marriage is a mystery because it conceals as in a parable a truth about Christ and the church. The divine reality hidden in the metaphor of marriage is that God ordained permanent union between His Son and the church. So ano din kining kami nyoon, gisimulahan ani nga permanent union. So maupod ang Ginoo gayang iglesia. Doon na siya gitawag permanent union. So maupod ang magtiayon, doon na siya gitawag og permanent union. Doon na lang mga pipila ka mga punto rin nga gusto nako nga pangutana sa inyo ha. No? Unsa man pinakarason nga nganong nagninyo ako ni pangutana. Doon ay daghan kayo nga posibilidad nga ang tao magninyo. Puros ni sila kasagaran ani, kuan ni siya kanang sakto. Kanang litan kanang number 1. Ang unang hinungdan nga ang tao magninyo because of love. Reasonable ba niya? Dili. No, pero doon na ba'y panahon nga ang love mawala? Mapundir? Mao? Ha? Posible ba? Ha? Nga naman? Wala na bisbisi. Oh, so dapat kanang inyong gugma doon na itawag maintenance. Doon na maintenance sa gugma haron nga magpabilin. So, ang kasagaran rason nga nung minyo sila tungkol sa gugma, other reason is loneliness. Mihingaw mong gugkayo, may nang naay kauban. Tinood ba niya nga rason? Ha? Sakto, mana. Kaya ingon lang Ginoo, dili maayo ang tao mag-inusara. Unta, na may kauban dito, mga anghel. Nanay mga mananap. Pero kuwang bagyod ang kalipay sa tao, matod pa sa patriarchs sa prophets, dili kahulipan. Ambot ang mga lalaki o babae o sa may tapos kalimutan. Maparehan ni Adan. Pero mga babae o laki, ha? Okay ra? Hingabot. So, mo na doon ay rason magbinyo. Dayon, sunod, ang uban magbinyo kay kapoy na siya ng balay. Dagdag trabaho, manilhi, gluto, napay kasaba, pakapit. May pagmagminyo kay usaray lutuan. Wa pa man may pamagay ng banas primero. So magminyo kay gusto mo lakaw sa mga obligasyon sa Malay. Mao po na rason sa uban. Nakoy rason diha na tungod kay nakikita siya gwapa, kita gwapo, mo tong yung binyuan. Nakoy uban tungod kay kwartahan ng laki, abay, naminyo po sila. Nakoy uban tungod sa karakter. Doon na po uban nagminyo lang tungod sa sexual desire. Ibog-ibog lang ba kay siksi kay babae? Ang una-una lami kay ang punon, ang mga po babae, mo nagminyo. Pag nawala na, nalusyang na, ha? Yan na, mapuilaing di lusyan. Na puilaing nindot kayo siksi, kay mo araw man ito hinungdas pagminyo, dito na po siya, mo na dili mayo. Sunod na po pressure sa pamilya o sa church members. Naiuban dito nga mag-sit, kano sa panong ka magminyo? Tiguang na magka. No, di ka, maulahi ka sa kuwan. Maulahi ka stream. Mo na nga, o kinsa, ampo na yun, na kinsa gani makaon nagdalag bulak ron. Mo na gina, may nagdala-dala po. Dili itong kuwan na.
Naiuban ngayog say. Oh. So mo to, sunod, naapay uban nga gitawag og fear of being alone. Mo to hadlok maulahi. Naapay uban nagminyo na lang to kay nabuntis naman. Oh, pag nabuntis na, haron nga di kayo maulawan, magminyo na lang pakasal. Kay lisod po kayo walay amahan ng akong anak. No? Mao nay uban nga magminyo na lang po. Oh. Sunod, napoy uban nga gusto gid sila mag-establish og happy family. O tanaban napagidaghan kay mga rason. Pero unsa gyud pinaka number 1 nga rason? Nawala diha. Basta mao ni rason. Bisan nangayat-yat na ng naong na to. Nahurot na ng kwarta gasto. Kaya naminyo ramang ubas kwarta. Oh. Katong gwapo sa oda nga kuha na perti namang latsuta. Oh. Kung wala ni siya nga rason, wala gyud kami niyo kung malutay. Kamo diha mga ninyo na mga maninoy. Kung sa may wala dali nga rason nga hinungdan nganong magminyo gyud. Kamo pundon, inyo hagin ni hinumduman nga maoro gini rason nga mulahutay ninyo Panginoon. Ha? Unsa may rason? Ini mo ni rason. Marry for the glory of God. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Mabani ang inyong kwan, una-una karon ang ninyo mo. Ha? Kung katong inyong una-una lonely, sing kikita kapon nga mga worker nagparis-paris na yung mga asawa niya, ikaw ray wala. Sahay mo ba na makasama niya? Lingi ni si Bunbun, may paris diri. Oh, panahon na ini si Bunbun ninyo. Lonely man na, ang rason na to lonely. Oh. So, ang pinaka-main reason di ay ngano nga magminyo ka is to glorify God. Atong himayaon ng Ginoo. So karon inyo hang gusto nga sa simbahan yun because you want to glorify God. No, inyo muna nga mag-glorify Ginoo. Inyo ginauna kung sa requirement simbahan bisa medyo sa uban dili kayo comfortable ba? Ano bitaw wala na anag kay karon pabugahay na yun. Pero inyo ang gi-refrain ang inyong kaugalingon. No, inyong ikuha as simple as possible. Kung mahimo, walay piki nga mula para nga di mahimong piki nga gugma. No, may mga hunahon na sa uban. Pero ang inyong hunahon na is to glorify God. Ang anong gusto mong simple, glorify God. So, hinaot nga makita sa inyong pagkinabuhi sa dihang magninyo na mo. Mag-away na gani mo, Kabalo ba may pareho po bright? Kani mga puros bright, mag-abot ni o huwag magpalupig, kuyaw yun. Ha? O, mabot na gani mo sa punto na medyo taas na o niya, dili na may resulta. Inyong minuluman gani. Nga nagminyo mo in order to glorify God. So, inyong pangutan nga, we can glorify God. Ato bang mag-glorify ang Ginoo ani ato ang siglalis? Oh, so kung dili inyong na dili niyo mag-glorify ang Ginoo, no? Glorify nato ang Yawa, ay na ginaninyo padayon kay di man maayo resulta. Kung dunay usa nga medyo init, nagi usa nga mo, ba? No? Ikaw mo i-groom nimo si kuan, sir, haron mo si mo wife. Kay kanang mga asawa, ano gitawag na kini akong asawa? Bidya na kining ako usa ka asawa. Kaya na si sister, kanang imong asawa nakailan na gyud nagkinsa na si brother ni Jana. Nakasabot na gyud na tanawa. Pag ubo-ubo kawas na ko dito kay kinis ba ni Jana gi ko na giubo na po. Ang gibuhat sa asawa, kuot siya bag katugon kayo kuot sa bag timpla dito kuan pagpainom. Undang ubo. Ano man, kahit balos siya unsay tambal siyang bana nga uhilaw ang ubo. Oh, pag sige yaw ang bana,
Kabalo ng asawa, usod pagpahilom ang bana. Isa ka istorya. Abay nga na. Ano, kung naglaki. Yan naman. Kay, ang kamo, kamo, nakailan na mo. No? Because the husband groomed his wife. So, nakasabot siya, kung nahimo na siya, usa na, one flesh. So, mauna ang mahimong resulta niya sa iglesia o sa Ginoo. Sa diyan nga, ang will sa Ginoo, buhaton na to, di ka Ginoo nang nahigugma niya, kung unsay will sa Ginoo, ato ng buhaton, maunsa naman ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Mahimong one flesh. We are become one with Christ. Kung mauna ang purpose sa Ginoo sa marriage, sa kaminyoon, ipakasama niya sa relationship sa church and Jesus Christ. No? Hantod nga, mausa na gyud magtanan, usa ka plano, no? Unya dili na mo kayo mag-away-away. Dili na kami na di pa man pagarantiya mga kaigsunan, pero